po kayong May lapis ka. municipality, anong region, at ano pong income class po no, ng inyong municipality. Okay. Dito na lang. Then next, ano pong title ng health promotion intervention? Ano nga po yung 7 natin na action areas, 7 priority areas? Yun po yung ilalagay po natin dyan. Kung sexual and reproductive health, kung environmental health, ano pa nga yung iba? Immunization, ayan po. So yun po yung ilalagay po natin dito po. Okay. Then briefly describe the health promotion intervention and the problem that it is trying to address. So, meron naman po kayong guide dyan sa playbook. Halimbawa, malnutrition has been ganyan, ganyan, ganyan. Ang ilalagay nyo lang po dyan, yung statistics na galing po sa health center natin. Okay, or halimbawa, immunization, opo, ilan ang FIC natin, yun. At bakit kailangan natin magkaroon ng immunization. Okay? Lagyan nyo po ng data ninyo. Then sa baba po, what are the target, who are the target beneficiaries or population of this health promotion intervention? So ilalagay nyo dyan, mothers, fathers, caregivers, no? So ilalagay po natin dyan. Then, anong priority area? Anong priority area po yung ini-intervene natin? Ano man? So, for example, doon tayo sa PA3, immunization. So, i-check nyo po itong immunization. Number 4, when did implementation of this health promotion intervention activity start? So, pwede nyo pong ilagay na matagal na talaga. 1992, 1986. So, ilalagay nyo po dyan, no? Kasi gumagawa naman po tayo ng health promotion magmula dati pa. Was there data showing the presence of the problem? Meron ba tayong data? Meron o wala? Yes, meron. So, i-click nyo po yung yes. Siyempre po, kailangan natin ng data. Bakit ba na tayo? Diba, sabi nga ni Doc Gina, hindi tayo basta-basta gumagawa ng activity. Dapat alam natin ano yung challenges natin. So, dito po sa 5, pag may data po tayo, ilalagay natin po yung data source, okay, and percent, okay, and ano yung data before the intervention. Kunwari, before natin ginawa ito, ganitong year versus ganitong year. Halimbawa po ito, 2008, year 2010. So, data before the intervention, kunwari wala pa tayong policy, 25% or halimbawa lang 70% ang FIC natin. So, most recent data natin is 75%. Kunwari lang po yun. Okay. So, ilalagay po natin dyan. Next is, dito po, papasok tayo sa health promotion action areas, yung sa Ottawa Charter natin. Ilan nga po yun? Yung building, yung kanina, yung ni-review natin? Yes, 5 po, no? Una is the building health public policy. Ang unang tanong dyan, is there a local policy? So, kailangan po may-yes po tayo dyan. Again, di ba, kahit sa NIP natin, no? AER natin, na-emphasize po na kailangan talaga nating may policy. Saan makikita ang sample template ng policy? Meron sa LT Playbook o wala? Meron. So, nandyan po yan sa inyong playbook. Ha? Saan? Doon po sa PA3, sa immunization. Okay? Sa annex ng template ordinance. Next. Okay. Lahat po ito, next po is the local policy still in effect? So, i-check nyo po kung yes or no. Then, is the local policy aligned with the national law? Yes.
Usually naman po lahat ng batas natin no, sa municipal level naka-align po talaga siya sa national law. So, ang maganda po dito is sa local policy natin, dapat i-specify nyo po dito no, anong provision doon sa policy na yon, kung anong page po doon sa policy na yon. Then, does the policy have a background that explains the problem and the reason why it should be addressed? So, ilalagay nyo rin po dito anong specific provision at saka anong page. Does the policy contain the objectives and specific outcomes na kailangan nating i-achieve? For example, sa immunization, ilan nga ang FIC ang kailangan natin? 95%. So, meron bang ganon doon sa policy natin? Then, does the policy state where the fund resources for the interventions or activities will be coming from? Kaya po, napakahalaga ng policy natin kasi doon po tayo, di ba, doon sa orientation natin kaninang umaga para masustain yung human, financial, no, na kailangan natin sa ating implementation ng program. And of course, does the policy identify individuals or offices who will be implementing the intervention? So, kung nag-scan po tayo ng mga ordinance na assign po sa atin, so hindi lang po health, tama po ba? May mga kasama tayong line agencies. So, ilalagay din po natin anong specific provision at anong page doon sa policy. Pelino. Next po, create supportive environment. Pag sinabi nating supportive environment, ang tanong po dyan sa validation checklist or sa safe appraisal checklist, is there a physical space? Meron ba tayong room? Check talaga tayo dyan, no? Meron talaga tayo for our bakuna, kung sexual and reproductive health. So, ilalagay niyo po dyan, yes. At mag-a-attach po tayo dito ng picture as means of verification. Then, are these identified spaces safe, secure, and free from interference and obstructions? So, pag sinabi niyo po yes, yung ipapalagay niyo po na picture doon, no, makikita na accessible siya, my God, free and secure, no, free from any interference. Next is the intervention free from procedures or processes that could prevent persons with disabilities or persons of different socio-economic class, cultural background, educational level from participating in the interventions? Kung maaalala nyo po, humingi po ako sa inyo, sana maalala nyo, no? Last year po nang yung mga signage nyo, yung sa mga disability, no? Yung entrance at saka exit, no? Yun sa mga mababait na nagbigay ng picture, yun po yung ipinasa natin sa national. So, yan din po yung ilalagay nyo po dyan. Picture. Hindi po picture nyo. Picture nung may daanan kayo, may railways kayo, may railings kayo para sa mga mayroon kayong ramp. Then, next, reorient health services. Are the human and financial resources needed for the implementation of the intervention available in the LGU? So, more or less, yes, kasi nandito naman po kayo, no? Kahit hindi siya 100%, na lahat na dapat 1:20,000, 1:5,000, meron naman po tayong human resources. At may financial resources din po tayo. Okay. Are the resources needed for the implementation of the intervention included in the LGU? Ito na. Kasi kasama po ito sa LGU scorecard. No? Lahat po ng playbook natin. Kaya po merong hindi mga nahirapan mag-comply sa SGLG natin, sabi ni Ma'am Minette. Kasi nga sa mental health, mayroon tayong playbook. So, kailangan po ma-implement po talaga yung sa policy when it comes to financial support ng ating LGU. At doon lang po natin makikita sa ating ordinance yung approved financial plans. Tama? Sana man talaga kukuha kung walang ordinance. Although pwede tayong makalagay dyan ng work and financial plan, pero pinakamaganda pa rin po na may ordinance po tayo. Next is
Yes. Is the implementation of the intervention linked or coordinated with the LGU, primary care services? So, yes or no nyo po yan. Siyempre, yes naman siguro, no, kung may budget. Link siya sa RHU, BHS, No. except for other primary local siguro na with